Unang Kronika, Kabanata 22. Sinabi ni David, "Dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh. Dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel." Iniutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tiro. Sinabi ni David, "Napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito'y ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangang ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig." Naghanda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, "Ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel." Sinabi niya rito, "Anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon, sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari." Sinabi pa niya sa akin, "Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman." Sinabi pa ni David, "Samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ang loob." Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng may 3,500,000 kilong ginto at humigit kumulang sa 35 milyong kilong pilak. Ang tinipon kong tansot bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Dagdagan mo pa ang mga ito. Marami ka ng manggagawa, mga tagatapyas ng bato, mga kantero, mga karpintero, at lahat ng uri ng napakaraming manggagawa na eksperto sa ginto, pilak, tanso at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan ka nawa ni Yahweh." Inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sabi niya, "Kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwanan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa.
Simulan na ninyo ang pagtatayo ng santuaryo niya upang madala na roon ang kabanang tipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya.